Hello guys. Actually, trending ngayon tungkol sa purlins. Kung alin ba mas matibay o yung nakatagilid or kung section na pag-uusapan actually nakatayo. Facing to the ridge, ganun. Pero yung iba kasi namimiloso po, yung patayo, yung buong purlins na 6 meters is pinatatayo daw, which is hindi yun ang ibig sabihin. Ang patayo, section na pinag-usapan. Kung kinat mo yung isang mahaba, ikat mo, section yung C. So, ganyan ang patayo na yan, ang tinutukoy ng mga engineers na iba or kung sino man. Ganon. Tapos ang nakataob, ganon. So, nagtatalo sila kasi may isang foreman na actually, nag-good time lang to eh. Alam ko naman tong nang aasar lang sa mga professional at saka kapwa niyang skilled worker. Actually, hindi naman yan totally seryoso eh. Nang-good time lang ng asar. Pero sa totoo lang, itong ano na to, mas matibay talaga yung nakatayo. Kung sa section na pag-uusapan ha, nakatayo. Kasi ito, mas matibay ito, mas mataas ang moment of inertia. At saka yung nakadapa, talagang hindi yan ganun katibay. Although, kaya naman niya dalhin yung bubong. Pero, hindi niya na-maximize yung tinatawag na capacity niya. Yun ang ibig sabihin nun. Pero, ang purlins talaga ay naka-design yan na nakatayo. Manufacturer mismo ang nag-design yan. So, ang tamang paggamit talaga, nakatayo. Meron akong video. Ilalagay ko dito sa baba yung link. Kasi matagal na tong video na tong ginawa ko. Meron yan computation. Detailed computation pa mismo ginawa ko. So, mapapatunayan na ang facing to the ridge ang mas matibay. Kumbaga, kung i-compare mo yung tibay niya, mas matibay ang nakaganito dahil nga yan ang dinesign ng manufacturer. Meron akong competition, panoorin nyo. Although medyo mahaba-haba yun kasi dinitali ko ang competition doon. Nandun lahat, naka-breakdown yun. So panoorin mo na lang kung gusto mo lang na mapatunayan na facing to the ridge yung purlins na mas matibay kumpara sa nakadapa. Kasi ang nakadapa actually, kung nakalapat yan dito sa trusses, siyempre, ang nagre-resist lang ito, nakalapat. So, possible to ma, masira, ma-tear kaysa sa ganito. Kasi ang center of gravity dito naman eh. Yung sinasabi naman niya ito na habang nagdi-discuss siya, si Engineer Andy, ginaganon-ganon niya yung purlins. Mali yun. Hindi ganyan ang behavior ng purlins pag naka-install na doon sa trusses. Hindi yan ganyan ang behavior kasi nakaganon yan. So, pagka naka-slope yan eh. Pagka may tumama na load dito, ang tendency yan ganun. Hindi ganun. Ganun yun. Kasi nga, andito yung nasa likod. Kapag nakaganyan, nandito ang shear center, siyempre nakaganon ang roofing. Pag tumama ang load, pag ganun ang tendency niyan. Kasi dito ang shear center tong part na to. Hindi naman ginaganon-ganon ni Vincent Guerrero. Hindi naman na yan ang behavior ng ng purlins pag naka-install. Nakaganon. Pag may load dyan, umapak dyan, ang tendency kasi naka-slope yan, pag ganon. Pag tumatama, hindi naman pag ganyan eh. Pag ganon. Pag may load dyan na vertical, tsaka ganon, ang pag tumutulak siya pababa, pag ganon din ang behavior kasi ang shear center nandito pagka facing to the ridge. Tapos kung nakadapa dito sa center of gravity, possible siyang mag-bend. Mahina siya sa bending. Kasi mas mataas ang bending capacity pagka nakaganyan. Simple lang naman yan actually. Pwede naman yan i-verify sa computation kung alin talaga ang mas matibay. Kita naman yan eh. Numbers don't lie actually. And also, alam naman niya yan na mas matibay talaga yung kasi nga ang kasi na nakaganyan is naka-design yan ng manufacturer. Siyempre hindi naman ang manufacturer loko-loko na dinisign niya na pag ganyan tapos pag ganun ang paggamit. Pero pwede mo naman gamitin na ganyan pero siyempre hindi mo ma-maximize yung capacity niya. Yun ang usapan diyan. Siyempre gagamitin natin as a professional siyempre ipapagamit natin ang purpose niya. Kung bakit siya ginawa na ganun, yun ay ipapagamit natin normally ganun.
Pero si Vincent Guerrero nangungupal lang 'yun, nang-aasar lang 'yun. Kumbaga, siyempre for engagement din, engagement purposes for his vlogs, normal naman 'yun sa kanya. Pero ang kuwan lang kasi minsan nananagasa siya ng mga professional, kapwa niyang skilled worker, kapwa niyang foreman ko 'no, gano'n. So, minsan daming naiinis sa kanya kasi hindi naman tama din ang gano'n para sa akin. So, 'yun lang, kung gusto niyong panoorin yung video ko, actually matagal na ang ginawa kong video, May 21, 2025 pa 'yun. Meron siyang ano, explanation, although mahaba siya dahil inisa-isa kong competition, pati ano, lahat. So, 'yun lang naman masasabi ko do'n sa sinasabi niyang ginaganyan-ganyan pa, hindi 'yan yung behavior, mali 'yun. Tapos kinumpare pa yung PVC pipe saka purlins, malabong mangyari 'yun. Kinumpare niya yung apple to orange. Dapat ang comparison diyan hindi gano'n. Kasi iba naman 'yun. Tapos ito pa, yung mga namimiloso po daw, patayo, patagilid. Actually, ang pinag-uusapan diyan yung section. Kaya tumatayo siyang gano'n. Pero 'pag pinatayo mo buo, hindi naman gano'n ang paggamit. Alam naman ng lahat 'yan actually. So, ang pinag-uusapan niyo yung section. 'Pag kinat mo siya ng section, patayo na siyang gano'n. Tapos padapa. Gano'n lang 'yun. Kaya 'wag na kayong magtalo, 'yun lang. Thank you.